usap-usapan ngayon. Social media, sa news, tinatanong lagi yung about sa freedom of expression. Yan, yung freedom of speech. Maraming issues. Aware ka ba sa mga issues ngayon? Maraming issues. Magazine ba yan? Magazine. Issues. Nakita kita. So anyway. So ayun. So bali kasi, isa sa mga pinag-uusapan recently, yung nangyari kay Miss Pura Luca. Wherein, aware ka ba dun sa kay Yeah, I mean Pura Luca? not 100%, but of course, I've been hearing stuff. And also, syempre, through social media, you kind of get the gist of everything. Gist of everything. Yes. Naks, social naman, Yes. no? So, ayun. Bali kasi, ang story kasi niyan actually, Scar. Meron siyang ginawang show, and pinortray niya si Jesus. So, she was wearing yung Nazareno. Okay. If I'm not mistaken, sa isang bar ginanap. And ginawa nila ng remix yung Ama Namin. Okay. And yung mga tao nag-react, especially yung sa mga kapatid nating Katoliko, mga Christians. Nag-react sila na hindi nirespeto ni Miss Pura Luca. Sorry naman. Hindi daw nirespeto ni Miss Pura Luca yung damdamin ng mga Katoliko, ng mga Kristiyano. So, ikaw, in your opinion, anong masasabi mo doon? Me being Catholic, I don't see Jesus of Nazareth as an ordinary person. Kasi he's part of the Holy Trinity. So, Okay. Hindi mo siya pwedeng i-regard as an ordinary person. Ano yun? Parang pare. Parang ganun eh. Ganun yung Jesus pare. Tara, inuman tayo, punta tayo sa bar. I mean, that's not how it is. Okay. I mean, at one point, I do understand that, parang Miss Pura was trying to convey to people that we're on a different time now, na hindi siya kagaya nung dati, but there are things that you have to leave it at that. Alam mo yun, times are changing, but it doesn't mean that you have to change everything. Because not everyone is ready for change. Okay. So maybe the millennials or the Gen Z, they're more they express themselves more on social media. But it doesn't mean na kailangan nilang i-disregard ang feelings ng mas mga nakakatanda sa kanila. Because ang mga older people have their own beliefs and have their own religious beliefs that, alam mo yun, you doing that is a sign of disrespect. Okay. I mean, hindi naman ako yung tipong I say the rosary every day. I can't say that I'm very, very religious. But, of course, if I see na may ganyan, of course, I'll be taken aback. Yung sinasabi mo na earlier na parang Jesus is just within reach. But He's always been within reach. Because all you have to do is pray. So, kung ang point mo is reachable, He's been reachable ever since. Not dun sa ganong scenario. Parang ganun yung gusto mo sabihin, Yeah. There are some things that's better left at that. Okay. Especially for this country, which is how many percentage of Filipinos are Catholics, right? So talagang majority. Of course. And then, so expect mo na if you do something na ganyan, it's gonna draw attention. And, you'll hear a lot of negative comments about it because it's not something that's nice. Diba? Parang you're mocking
Yan. Yan yung kasi yung sinasabi nila na it's a form of mockery nga daw. Exactly. Sabi. You're mocking because, you don't do stuff with religion. Diba? Kasi ang dyan, yung iba naman, parang ang sinasabi na, parang napaka-OA naman ng yung pagtrato. Kasi nga, yun nga, dahil nga doon sa freedom of expression. Yun yung way niya sabi nila. Yan yung way ni Miss Pura na ipakita yung relationship niya with God, with Jesus. But akin din, personally, hindi natin kasi talaga maaalis yung kultura. No? Hindi mo pwedeng sasabihin kasi na ang OA, ang naman, napaka-sensitive naman. I think hindi Kasi yung feelings ng tao para dun sa religion nila. Di ba kasi kung merong, halimbawa yung mahal mo mahal mo yung religion mo Siyempre talagang i-defend mo yan. Ayaw mo na merong mga ginagawa na against, lalo na kung hindi siya pasok dun sa kultura nitong, like yung sa Christian. Hindi yan yung kultura ng Christian So, hindi yan katakam. Hindi. What? Pasok yung katakam-takam. Hindi siya katanggap-tanggap. So, kung sinasabi nila na it's freedom of expression, then I guess, kailangan rin nilang tanggapin na ito namang sa parte din naman ng Katoliko, sila rin dapat nilang itanggapin kung ano yung nararamdaman, di ba? Yes. So, hindi yan para questionin mo, bakit ka na-offend? Exactly. Diba? Kasi tinanong mo kumbaga tinatanong mo, bakit kayo na-offend? Siyempre, ang tanong naman ng Katoliko, bakit naman kasi ninyo ginaganyan yung aming, yung aming sinasamba? Exactly. Diba? So, ayun, yun yung actually, yung kay Miss Pura Loca na talagang pinag-uusapan, diba? Actually, na nakulong si Miss Pura Loca. I don't know kung nakapag-bail na. Was it 75,000 the bail or I'm not sure. Pero ang alam ko, merong mga tao na nag-donate para mabuo yung perang kailangan niya. Kasi there are people na parang pinagtatanggol din siya. Doon sa konteksto nga na, freedom of expression Yun wala yung namang nila. problema doon sa freedom of expression as long as you don't disrespect majority of the people. And kasi that's a form of disrespect. That's a different story. Oo. And I think you cannot question yung nararamdaman ng mga tao na kung naramdaman nila na disrespect sila, 'di ba? Yeah. Hindi mo mako-question 'yun. No, you cannot. 'Di ba? Because you're not in the shoes of the person that, felt it. Oo. Yeah. Parang alam mo, parang naalala ko lang yung speaking of yung sa freedom of expression. Kasi merong bansa, alam mo, hindi ko lang matandaan kung anong bansa to, na pinipersecute nila yung mga tao na, kasi may mga may mga tao pala doon na ayaw na nilang magsuot ng, ano yung tawag doon? Hindi ko alam Was it, what do you call that? But anyway, meron kasi silang sinusuot sa, nila, sa ulo nila, di ba? So parang meron ngayong, merong mga iba na gusto na nga nilang maging free from that. So, ang ginagawa nila, tinatanggal na nila ngayon. And they question. Kino-question nila ngayon na, bakit, parang karapatan namin na maglakad kami na wala itong, yun nga, yung cloth na nilalagay nila sa ulo nila. Alam mo, para sa akin, hindi ko sinasabi na tama na patayin. Kasi may merong mga cases na pinapatay talaga. Hindi tama yung pagpatay. Pero parang andyan ka sa bansang yan, ayan yung nakagisnan dyan. Hindi mo naman pwedeng parang inasnap na bigla na lang tatanggapin, lalo na nung mga matatanda. Of course, yeah. Kasi hindi lang naman yung basta sinuot There's a reason why they're wearing that, di ba? It's not like it's fashion. Oo, yun. So, parang ang tumatakbo nun sa isip ko, nanahimik lang ako nun Pero parang ang parang tumatakbo sa isip ko, teka lang, kung ayaw mo ng ganyan, 'di ba? Kung ayaw mo palang magsuot na ng ganyan, feeling mo na nabo-violate yung right mo to live, nabo-violate yung
right mo to do whatever you want to do, umalis ka dyan, di ba? Exactly. Kasi, ano yan eh, yan yung rule doon. Yan yung kultura doon. Yeah. Kung ano yung ginagawa ng mga tao dyan, gawin mo, di ba? Yun ang dapat mong gawin. Kasi yan yung, yan yung norm, kumbaga. So, kung gagawa ka ng something against dyan, tatanggalin mo yan, bina-violate mo na yung karapatan naman, 'di ba, nung mga tao na nagpasimula kung ano man yung reason nila, kasi ako hindi ko rin alam eh. So I think it has parang hindi yan nalalayo dun sa kung gusto mo pala na ganyan na mag-express ka, nakikita mo si Jesus na ganyan. Huwag mo siyang gagawin dun sa platform kung saan mapapanood ito ng mga Katoliko, ng mga Kristiyano, di ba? Exactly. Siguro gawin mong private, wag mong ilabas sa social media. Yeah. Besides, kapag nilabas mo yan sa social media, mo na mababash ka talaga. May opinion talaga na papasok. So make it private, di ba? For your group only. Exactly. Kulto ba yan o ano ba yan? Doon mo lang ipakita yan, di ba? And dyan din papasok yung saying that we do have a saying that when in Rome, do what the Romans do. Mm-hmm. I mean, yes. If you're in the Philippines, it's a Catholic country. Majority of the Filipinos are Catholic, so do what the Catholics do. Yes. Or otherwise, you're going to offend the church. If not do, at least respect. At least respect, yeah. Diba? Yeah, at least respect. Yes. Yung Rolex natin, lumilipad. Sorry. Hindi. So, ayun, yun yung issue ni Pura. Miss Pura Luca. Okay. Tapos may isa pa. Ito naman, ano mo rito? Ano naman ang masasabi mo dito? Yung issue naman ni Miss Vice Ganda at saka ni who's this? Si Mr. Ayon ba yun? Ayon. Si Mr. Ayon. The husband, right? Oo, yung husband niya. Matagal na tong pinag-uusapan, pero I think it has not I think, but it has something to do with freedom of expression din. Yung pagkain ng ng icing. 'Di ba? Nung sinubo yung icing. Yeah, parang basta. Oo. Parang malaswa. Malaswa. 'Di ba pagkain yung malaswa? Of course, that's miswa. Miswa pala. Ay, of course tuloy. So ayun, yung malaswa na ang opinion ng mga tao, malaswa. To the point nga na inano siya ng di ba? MTRCB. Sasabihin ko sa LTR. Pwede rin. LTO. MMDA. MMDA. Oo. Ano yun? MTRCB? Yeah, MTRCB. Oo. So, na-suspend sila because of that. So, ngayon, meron ako napanood. Isa siyang content creator. Wag na lang nating pangalanan, Pero kilala tong content creator. Sabi niya ganyan, ano bang nangyayari sa Pilipinas? Kasi, obviously, hindi siya sa Philippines nakatira, Sa ibang bansa siya. But, she's a Filipino. So, sabi niya ganyan, parang lahat na lang sinisita sa Pilipinas. Kasi dito sa bansa namin, free ka kung anong gusto mong gawin, kung anong gusto mong sabihin. Na-exercise namin dito yung rights namin. Ano nang nangyari sa Pilipinas? Bakit parang lahat na lang ng tao sensitive? Lahat na lang ng gawin sa social media, parang nagkakaroon na ng cancellation pag hindi nila nagustuhan. So, ayun. Ang issue kasi nga doon, yung pinakita nila sa TV. So, ikaw, anong mo doon? Ano naman yung opinion mo? Doon pa rin tayo sa sa konteksto ng freedom of expression and freedom of speech. What time was the show? Is it tanghali. Hindi kasi ako nanonood ng TV. Wala kaming TV. Mahirap lang kami. Sa tanghali yan alam ko, noontime show yan. So malamang tanghali, no? Malamang. Well, kasi if it's a noontime show, then you are not only being viewed by adults. Okay. You're being viewed by kids as well. Kids, teens, and stuff. So you really have to be careful on what you disseminate to the public. Okay. Because, like for instance, if a kid sees this kind of act, he or she will think
that it's just normal. So in public, this kid can do these things because he sees that in the show. So, hindi dapat nagpapakita ng mga ganon klaseng acts for a noontime show. Okay. Because some parents, because it's a noontime show, it's supposed to be for everyone. So, hindi naman wholesome. It's wholesome. Hindi naman nila babantayan yung mga anak nila para panoorin yun at para malaman kung may kailangan silang i-censor or not. Because it's not supposed to be a show na may kailangang censorship to begin with. Right? And dun sa sinabi mo kanina about this content creator that's from a different country na was asking kung what's happening to the Philippines, why parang nasusuppress ang freedom of speech. Yun, suppress. Ang tagal kong inisip yung English na yun. Isa lang ang masasabi ko, ang pakialam mo. Taray! Well, kasi diba, you're saying that here in our country, that's your country. That's your country. And this is our country. Remember yung nagkukwentuhan tayo? Kanina lang dyan sa labas. Talaga ba? Nagkwentuhan tayo? Hindi, parang yung napagkwentuhan natin na, ano ba yung pinagkwentuhan natin? Nakalimutan ko tuloy. Hindi, yung parang pinagkukwentuhan natin na ito kasi yung parang kinagisnan. Exactly. 'Di ba? Ito yung kinagisnan nila ng mga Pilipino. Yun yung being conservative. Exactly. 'Di ba? Yeah, conservative. Oo, kahit sabihin mo na hello 20 ano na ba nga 20 ano na bang year ngayon? 2023. Yung parang 2023 na, hello. Pero hindi mo pa rin maaalis yun na nasa 2023. 2000. Tama naman na, 2023. 2023, parang pera yun lang. No, 2023. Pero yung nasa isip. Oo. Pero parang, kasi kung ganun, ako ewan ko, kung mag-a-agree ka sa akin, kasi most of the time, hindi ka nag-a-agree. I object. Oo. Ano may tawag doon? Yung absolute, no? Absolute, objection. Hindi, kumbaga parang kung halimbawa, ganyan yung gagawin mo na, hello, 2023 na, ano pa yung pwedeng gawin? 'Di ba? Kumbaga, meron kang standard na norm na ito. Kumbaga kung lagi mong sasabihin na 2023 na, hindi nyo pa rin ba tanggap yung ganyan? Hala, sinisira mo na yung standard. Nawawalan ka na ng basis ng, alam mo, sabi natin sa moral, sa morality, 'di ba? Ano ba 'yan? Tuwing taon ba tatanggapin natin yung mga bago na ginagawa, yung mga bagong ginagawa na kahit na against siya dun sa talagang standard natin. So I think dapat yun pa rin yung mangingibabaw. And babalik lang tayo dun sa respeto. Yeah. 'Di ba? Yeah. Yeah, 'di ba? Respeto naman It all boils down to respect. Ako kasi personally, wala akong gusto ko nga si si Vice Ganda hindi kaya ako nanonood ng mga English movies. Alam mo ba, Tagalog lagi yung mga pinapanood ko. And one of the movies talaga, pag si Vice Ganda yung gumawa, talagang hagalpak talaga yung ko. So wala naman akong hindi ako against sa kanya or dun sa husband niya. Kumbaga parang sa akin din, personally, parang medyo may mali. And I agree with you. Considering nga na noontime show to, it has to be wholesome. Yeah, diba? It has to be. And hindi kasi magre-react ang mga viewers if they don't find the act offensive. Malicious? Ganun ba? Malicious, yeah. I think, malicious, yeah. Oo. I mean, you won't get that kind of reaction. Oo. If they don't feel that it's parang malicious or what. Oo, tama nga naman, Talagang, kumbaga, ingat rin talaga. Lalo na kapag kayong, yung kilala ka sa mundo ng social media, ng television. I think, lalong dapat kang maging maingat, no? Sa mga pinapakita mo, sa mga sinasabi mo.
Kasi una-una, tutularan ka eh. Tutularan ka ng mga, mga tao talaga. Especially now that social media is just one click of a button. Alam mo yun, parang it's right there. Na it's so easy for everyone to actually access social media. So all the more that you have to be cautious on what you say to the public, what your actions would relay to the people. Tama ba yung sinabi ko? So parang ang ano mo ba, Scar, ibig mo bang sabihin kapag halimbawa, haharap ka sa camera. Ganito kailangan nakaharap. Ganito, nakaharap ka ng ganyan sa camera. So halimbawa, haharap ka at magsasalita ka, kailangan salain mo lahat ng sasabihin mo? If that was me, yes. But of course, I can't speak for everyone. Alam mo yun? I can't speak for everyone. But if it was me, syempre, based on how I was raised. Naks, yan na. Tapos na. No, hindi. Kasi diba? Totoo naman. Ano yun eh, na parang, ako kasi I was raised na if you have no nice things to say, if you can't say nice things, just, zip it. Zip it. Just zip it good. Zip it. Zip it. So I think, hindi naman siya yung tipo na kailangan ba salain, kailangan ganito. I think, ang kailangan kasi talaga dapat, it should be normal. Na dapat, maingat ka talaga. Hindi mo kailangan pag-isipan, dapat ba ganito? Hindi. Kumbaga, dapat maging normal sa'yo na ito yung tama, ito yung gagawin ko. Yes, diba? Conscious effort. Ay, ang galing! Conscious effort on your... Thank you. Oo, ang galing. Yan yung mga English na iniisip ko eh. No, conscious effort on your part na, alam mo yun, yung you're able to disseminate whatever info you want to share to people, but not to the extent of hurting others' feelings. A group of people, hurting the feelings of a group of people. Or a majority of people. Alam mo yun? So, not necessary. Kasi parang iisipin na naman nila niyan, wala na. Saan yung freedom of speech? Ano yan, nasa Constitution yan, guaranteed yan. I know, but there's a certain extent as to what freedom of speech you are allowed to convey. No. Kumbaga parang, siguro sabihin natin na parang reminder lang na meron kasing tinatawag na standard. Tama ba? Tama ba yung ano ko na meron kasing standard eh. Ito yung standard sa Philippines. Ito yung tinatanggap. So kung halimbawa natataliwas ka dyan sa standard na yan, dun magkakaroon ng problema. Yeah, of course. You have to expect that. Yeah. Mga negative comments or negative things will be said against you because nag-deviate ka from the standard. And I think tama yung sinabi mo kanina, kung meron ng mga tao na umaaray, talagang malamang meron ka talagang nagawang mali. And also, if it's only like probably 10 people, pwede mong sabihin na, masyado naman sila exaggerated, OA. But then if it's a majority of the people, then it means that, meron ka talaga nagawa. No, may nagawa kang para i-call out yung mo. Para i-call out mo. ka, diba? Para tawagin yung attention mo. Meron pang isang pinag-uusapan eh. Ito, grabe to. Grabe. Kilala mo ba si Hindi mo kilala yun, Hindi mo pa nga sinasabi. Grabe, no? Ko. Ang tawag dito, yung natin, parang Chika Night. Ang gandang title, Chika Night. Chika Night. Hindi, ang sasabihin ko, si Mr. Muscle. Mr. Muscle. Si Mr. Rendon Labrador. Hindi Labrador. Labrador. Aso? Labatiba. Hindi. Si Mr. Rendon Labrador. Labrador? Tama ba? Labrador? Anyway, kilala naman siya bilang si Rendon. Ito, kilala mo ba? I mean, naririnig mo ba? Does it ring a bell? Naks, idiom. Does it ring a bell? No,
Rendon. Hindi mo naman ata kilala to. No. Parang naririnig ko from Kasi time alam to mo, time. kayong mga nasa alta kasi, parang wala talaga kayong alam sa mga ganyan, no? Ako lang ata ang No, actually, kasi we're so busy. Ikaw na yung busy. Ako We're na so yung hindi busy to busy. indulge ourselves with all those kamaratisan. Sige, bibigyan kita ng, pero I think nakwento ko kasi sa ito before eh. Okay. Bibigyan kita ng, background. Okay. Nag-BI ako eh. Si Mr. Rendon Labador, kung di ako nagkakamali. Labador. I-google ko na ba? I-google mo nga. Talaga i-google nga. Ay, papakita mo lang yung iPhone mo eh. Palibasa kasi naka-Huawei lang ako. Oo, Rendon, i-check mo. Ay, wala na nga pala siyang Facebook kasi siya. Is it block? Block ba yung tawag doon? Yung nawala siya. Tinanggal siya sa lahat ng social media niya. Ganun. Oo. So, ang It's nangyari, Labrador. kasi nito, grabe. Ay, yung nangbabash siya. Halimbawa, may ginawang mali, no? Or, lagi niyang kino-call out yung mga tao. Kaya lang kasi, ang niya, the way na i-call out niya, yung talaga, hoy! Ano ba kayo? Ganyan. Meron niyang isa sinabi na to, hoy, bawal umihi dyan, mga ganun. Parang ganyan. Parang may isa siyang artista, huwag na lang nating pangalanan, Meron siyang isang artista na sinabihan na, karir muna bago landi. Sabi niyang ganyan. So parang, okay. So, gano'n naman siya. Ngayon, meron ako napanood, meron siyang interview with Mama Oj, Nax Close, kay OG Diaz, na parang sinasabi niya, kasi kung hindi ako ang gagawa nito, sinong gagawa? Sinong tatawag sa kanila? Kaya lang para sa akin ito, personal ko, naman kasi, parang yung the way naman na tinatawag niya yung attention ng tao, I think it's yung hindi siya constructive, yung criticism. It's below the belt. Oo, below the Hermes belt. Ganyan. Yeah. Rin naman ako no. Yeah, din naman ako no. Kala mo naman alam ko 'yon. With the rose gold hardware. Oo. So siya, yung namamahiya na talaga ng tao yung niya. So ngayon, ikaw ano masasabi mo dito kay Mr. Labrador? Hindi, Labador. Labrador. Okay, again, let's go back to how you were raised. Oo. Alam mo, pag yan na yung pinag-usapan, wala na Wala nang no? Kasi, di ba? I mean, using something's wrong sa isang tao, you don't call him or her out in public to humiliate her. Kasi if you really meant well, you're probably just going to sort of like send a private message or ano mo yung ganon? Ikaw naman, di walang views. Di walang views yan. No, paano naman kikita? No, but what I'm saying is, you're asking for my opinion di ba? Sorry, madam. You're asking for my opinion. Sorry po, sorry Rolex. And so, ako, sasabihin ko lang na of course it all boils down to how you were raised by your parents. Kasi 'di ba, if you see that your parents, ikaw ba growing up, naglalaro ka sa labas, gusto mo ba na tatawagin ka ng mommy mo na papagalitan ka na papahiyain ka sa harap ng mga kaibigan mo? Siyempre ayoko pero ginagawa. Hindi, siyempre hindi. Diba? So it's the same banana. Ano ibig sabihin? Hindi, joke lang. It's the same Parehong mango, parang ganun. latundan. Parehong latundan. So, pwede ko ba, it's the same pineapple. Ganyan. Hindi, mas yung banana. Banana. Para mas bagay. It's the same banana. At saka yung banana, whole year round. Kaya pala, no? May ibang klaseng banana. May latundan, lakatan, kaya whatever banana is that? Ano tawag mo doon? Yung pang turon? Saba. Yan. Kasi mga sosyal, walang ganyan, no? Parang sinasabi nga niya na, ang tawag dito, kung walang tatawag, kung walang magtatawag ng attention nila, hindi lang tong yung bata na niya, binash niya. Yung mga tao nga na, sabi niya kasi, gusto ko lang naman kasing itama kung ano yung nila,
yung ginagawa nilang mali. Pero para sa akin, parang I think merong tamang paraan. Merong isang congresswoman, yung trans. Sino ba yung I forgot her name, but yeah, what about? Sabi niya ganyan, nabasa ko ang pagkakasabi niya. Parang, one's right ceases when another's rights parang begins. Yung freedom mo, meron din siyang limitation. And the limitation is, kapag kayong right naman ng isang tao ay nagsisimula na. Kumbaga parang kapag naaapakan mo naman yung freedom nitong isa, alam mo yon, hihinto na yung yung freedom of speech mo. Yung parang, you can say whatever you want to say, di ba? And dyan papasok yung kay Miss Pura. Na? Because when she did that act, that was her form of freedom of speech. Expression. Or whatever, freedom of expression. But, because meron siyang mga nasagasaan, then it's now the freedom of expression of these people. Right? Doon yun eh. So parang nung nabasa ko yun, nga, tama nga naman yan. Kasi kung lagi nilang tayong magsasabi na, kasi freedom ko to, right ko to. Ay, paano naman yung right ng ibang tao? Di ba? Wala na, hindi na matatapos yung pag-claim natin. Lahat ng tao kasi lahat naman ng tao di ba? Guaranteed nga yan sa Constitution. Lahat naman tayo may rights, kaya lang, kailan matitigil yun? So, ayun, kaya kanina, yun yung, yung pambungad natin, yung tanong ko sa'yo na, hanggang saan ba? Up to what extent ba yung freedom of expression at saka freedom of speech na yan? Di ba? Kaya yan yung pinag-usapan natin. I guess as long as you don't offend the majority. Okay. Yeah. Tama. Ako kasi, I believe talaga. I believe. Miss Universe lang. I believe. Ako kasi, I believe kasi na sometimes, it's better to just shut your mouth. Kasi if it's for the benefit of the rest of the people, then I think that's what's being a good Filipino is. That's what being a good Catholic is. Kasi it's not about being right. It's not about being just. I think it's a matter of how you understand people. Kasi you can always be right, but then at the end of the day, did you make other people happy? Did you make other people feel that, di ba? Kasi parang, I don't know, kasi when growing up, my mom always tells me that, sometimes you have something in your head, and you know that it's going to affect a lot of people, or it's going to hurt other people, then might as well just keep it to yourself. I love that. Yeah, kasi I love it. Yeah. Hindi, totoo. Gusto ko yung sinabi mong yan. Hindi ba? Such an awakening. Yeah, kasi hindi naman lahat ng bagay na nakikita mo na mali, kailangan kang mag-voice out. Oo, tama. Kasi kung yung opinion mo ikakapahamak ng mas nakakarami. Ay, grabe. I love that. You'd rather just be quiet about it rather than put others into a difficult situation. Yeah. Diba? Alam mo kung madadagdag ko lang, ewan ko kung mag-a-agree ka na naman dito kasi hindi ko naman alam. Lagi ka nga mong kontra. Kumbaga idadagdag ko lang dun sa sinabi mo. Minsan, di ba, may nakita kang mali. Hindi naman kailangan na laging ikaw yung magko-call out doon. Di ba?
Kasi kung talagang mali ang ginagawa ng taong yan, meron at meron pa rin. Meron at meron pa rin tatawag ng atensyon ng tao na yan. Yeah. 'Di ba? So parang, kung alam mo kung ganyan yung magiging, kung ganyan yung magiging mentality ng bawat tao na, alam mo yung haharap sa camera, na magsasalita against dito sa isang taong to, against dito sa taong to, alam mo yun, siguro, less ang bashing. I think so. Diba? Kung ganun yung nila, somebody will really call out this person. I think Definitely. So. Mapapansin at mapapansin to. Yeah, I think so. Diba? At saka, if sa akin kasi, kung talagang you sincerely care about what others think about the wrongdoings of this person, you can just send a private message or talk to the person in private. You don't necessarily have to go on social media at ipahiya mo yung Kasi 'di ba, parang okay, pinahiya mo yung tao. So does it make you feel good? Does it make you feel good na napahiya ka ng tao na people are actually talking about this person and they're laughing? It doesn't, I don't know. So, ang moral ng ating story is, shut up. Hindi, parang siguro ang dito talaga, yung respeto. Di ba? Yeah. Dapat hindi yun mawawala talaga. Whatever form of things you do, respect should always be there. True. Yeah. Kasi if you have respect, then it just goes a long way. It follows. Tama. So, thank you so much for guesting in my show. Guess ba ako? Talaga ba? Hindi, joke lang. Well, yan naman po ay aming mga opinion lamang. So, ang aming napag-uusapan na gusto naming i-share sa inyo. At tandaan nyo, tao lang din po kami. So, medyo ang dami sinabi, no? Tao lang rin po kami. Tayo. Hindi pa po kami ready dyan. So, mga ilang episodes pa. So, this is actually our first video together and marami pang darating. And ang magiging title ng aming channel ay Katakam-takam ka ba? Yon, katakam-takam ka ba? So, abangan nyo po yan. Meron po kaming mga katakam-takam na pagkain, na mga vlogs para sa inyo. And katakam-takam na issues. balitaktakan. Ayun. So, that's all for today. And again, if you haven't subscribed yet, please subscribe and like our video and share it to your friends. Yun lang po. Thank you. Thank you. See ya! See ya!